Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. At magsisimula na po tayo. I pray na kayo po'y nasa mabuting kalagayan. At walang sakit. Kung may sakit man ay healed in the name of Jesus. Kung may problema, parang bagyo lang yan, dadaan lang po yan. God will always be there to answer our prayer. So, purihin ang Panginoon, let's invite our friends, ating po Bible study. Ito po ay halos continuation ng mga hinalakay natin this week at last week about casting out demons. Pinag-aralan po natin how to cast out demons. Pinag-aralan din natin kung saan nagmula ang mga demons, yung origins nila. Pinag-aralan natin yung yung kanilang ginagawa na pag-atake sa mga Kristiyano o sa mga hindi rin Kristiyano. Whether you're a believer or unbeliever, you will be under the attack of the devil. You know? At ang mga demonyo, naghahanap ng mapoposes na katawan yan. It's either to oppress the people or magkakaroon ng opportunity to possess their bodies. At ating po pinag-aralan yung mga kung sino yung may mga signs, pangatandaan na mayroong demonic oppression or demonic possession. No? Dalawa yan, demonic oppression, pahihirapan ka. Pag pinag-aralan natin yung demonic oppression, malawak din po yun, ano? Pero hindi mo natin tatalakayin. Or demonic possession. No? So, yung oppression, hindi pa nakakapasok yung demonyo, pero under attack of the devil or under attack of those demons, yung iyong spirit, soul, and body. Ano, alin man doon, i-atake nga, no? So, purihin ang Panginoon, yung mga signs ng demonic oppression and possession pinag-aralan natin last week. Ngayon, tatalakayin natin yung open door or yung entry point of demonic attack or demonic open ba title ko ginawa? Entry point of demonic oppression or demonic bondage. Bihira, ako na nag-title, ako pa makakalimot eh. No? Pero nandiyan po, nakalagay sa title ng ating video. Very interesting po itong mga paksa natin ito kasi ito, one of these days, makaka-encounter kayo ng mga tao na gustong humingi ng tulong. They are being oppressed by demons or possessed by demons. No? So, purihin ang Panginoon. Marami po salamat sa inyo at let's start na po. Panginoon, marami po salamat o Diyos sa gabing ito at mag-start na po kami habang lumalalim ang gabi. Marami po salamat. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of your name para maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagbumula sa iyo. Hinihiling po namin na turuan mo kami, O Holy Spirit, our teacher. You are the third person of the Godhead at ikaw po ay Diyos. Ikaw po ay may kapangyarihan na binibigay sa bawat sa amin. Hinihiling po namin to fill our hearts and our minds with the spirit of wisdom and revelation. We receive your fresh anointing, Lord. Ama, sa gabing ito, tinatas namin sa aming kalagitnaan ang aming Diyos na nagkatawang tao. The Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus Kristo. Our Yeshua HaMashiach. Maraming salamat. Lord, be glorified. Sa aming pag-aaral ng salita, we bind every demonic spirit in the name of Jesus. At nagpapasalamat po kami na natataranta, nagpapanik,
ang pamunuan ng kadiliman ng mga demonic spirits at maging ang mga cult churches ay na are being shaken, Lord, by the power of your word through this video. Maraming po salamat, nagpapasalamat kami na dakila ang iyong salita na kahit po yan ay kalabanin ng anumang occultismo or kultong churches, hindi sila makapanaig sapagkat ang iyong salita ang makapangyarihan sa lahat na in-establish mo both in heavens and on earth. Ang iyong salita ay may power, it is alive, powerful, and sharper than any two-edged sword. Maraming po salamat sa gabi ito. We will study your words na mayroong paggalang at pagsamba. In Jesus' mighty name, be all the glory. In Jesus' mighty name, amen and amen and amen. Okay. Maraming salamat po at alisin natin. Salamat kay Pastor Luis Boy Baldomaro sa patuloy na pagpapagamit niya ng kanyang awit kahit hindi ko pa nahihingi ng pahintulot sa kanya. Kaibigan naman natin niya. So, praise the Lord. Okay, let's start na po. Sa ating pong paksa, sa gabing ito, ang title ay Entry Points for Demonic Bondage and Oppression. Ano? Ito po yung mga doorways or entry points. Last week, tinalakay natin yung signs, mga palatandaan ng tao na under the attack of the devil. Mga palatandaan ng mga tao na merong demonic oppression and demonic possession. Yung mga signs na yun, mga palatandaan, napakahalaga po niyan. Alam nyo, pag napag-aralan nyo itong ating tinuturo sa Bible study, kasi bihira po nagtuturo ng ganito, napakaraming churches sa buong mundo, pero tayo lang, mga Pentecostal charismatic people ang nagtuturo nito, nag-aaral. Several years ago naalala ko, nasa Manila ako noon, merong Baptist church na nagpadala ng tao. Ewan ko sa Baptist Church dito sa San Pablo, nagpadala ng tao at hinahanap ako kung pwede raw ako makausap kasi naabalitaan nila na tayo ay may Ministry of Deliverance. Isa sa mga kasama nila ay na-oppress ng demonyo under demonic attack at hindi malaman kung possess or kung ano yun, no? Pinag-aralan din po natin yan, ang difference ng mental problem. Baka may mental problem yan. Merong nasisira ang ulo. May halos minsan may mga sintomas na kahawig ng demonic possession. Kaya tinuro ko po sa inyo na ang palatanda kapag isang tao ay parang akala mo nababaliw, pero possessed pala ng demonyo, ipabigkas nyo lang ang pangalan ni Jesus. Sabihin mo, bigkasin mo nga ang pangalan ni Jesus. Hindi nila mabibigkas. Hindi nila mabibigkas sapagkat bawal sa kanila. Pinagbawal ni Satanas na i-confess nila ang pangalan ni Jesus. Kaya hirap na hirap sila. Pag pinilit mo, magmamanifest ang demonyo. Lalabas siya, yung tunay na kulay niya. Magwawala yon. Ganun ang demon possess. Pero kung naiko-confess niya, kagaya ng pinuntahan namin noon ng kaibigan kong pastor, niyaya ako, may demon possess daw doon, humihingi raw ng tulong. Pinuntahan namin. At I think Kristiyano pa yun kapatiran yata sa ibang church. Pagdating namin doon, pumasok kami sa kwarto at babae, yung biktima. So, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, you demon spirit, come out. Sabi ng babae, oo nga, sa pangalan ni Jesus, mga demonyo lumayas. Mga kapatid, sambahin natin ang Panginoon. Sabi ganon. Sabi ko, Brad, ang tingin ko, hindi naman demon possess ito. Baka
ano ito, yung ano, baka nagkaroon ng ano lang, emotional problem hanggang sa umabot sa ulo, no? Eh yun nga, hindi naman demon possessed. Sabi, mga kapatid, salamat, nandito kayo, sambahin natin ang Panginoon. Sabi ko, bigkasin mo nga ang pangalan ni Jesus, Panginoong Jesus. Sabi ko, hindi demon possessed ka ako. So, yun po ang difference, ano? At maging sa deliverance, kapag ka yung demonyo na pinalabas mo sa katawan, minsan nagtatago yan nagpapanggap. Kunyari nahihimatay, ano? Kunyari, biglang, usually kasi yung mga umaalis sa demonyo, biglang, minsan, na-unconscious, ano? Parang, na iniwan yung katawan, na-unconscious yung katawan. May mga instances na nagtutulog-tulugan para wag mo nang abalahin. Kaya pagka yung kinas out ulit yung demonyo o ginising mo yung victim at nagising, sabihin nyo, bigkasin mo ang pangalan ni Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Nako, kapag hindi nabigkas, may demonyo pa sa loob nagtatago. So, kailangan to be completely delivered, kailangan may palatandaan, nabibigkas na niya ang pangalang Jesus. No? Yun po yun. Kaya makikita nyo ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. At makikita nyo sa deliverance na totoo merong demon possession, demon oppression, demonic bondage. Totoo yan. May kalaban tayo. At every time na kami ay nagmi-minister deliverance, lalong nagiging strong ang aming pananampalataya at nakikita namin na ang katotohanan ng sinasabi sa salita ng Diyos, sa sinabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 17, that in my name you will cast out demons. No? Yan sabi ni Jesus, before He ascended to heaven, binilinan niya ang kanyang mga alagad to preach the gospel to all nations. No? At sabi niya, and this sign shall follow them that believe. In my name, you will cast out demons. In my name, you will lay hands on the sick and they will be healed. No? So kasama sa pangangaral, kaakibat sa pangangaral ng gospel, ang signs, wonders, miracles, and of course, the ministry of deliverance. Kasama po yan. No? So ngayon, para hindi tayo kulang oras, eto na, puntahan na natin ating paksa, mga entry points. Ito po yung ito po yung pintuan or doorways or entry points kung paano nakakapasok ang atake ng mga demonyo sa whether you're a believer or unbeliever, no, both will be under the attack of the enemy. So, maging ikaw ay mananampalataya, aatakihin ka pa rin. At maging ang mga pastor, no? Walang exempted dyan. Lalo na kami mga pastor. 24 hours a day, 7 days a week, we are under the attack of the enemies. Hindi lang tumagos kasi we are under the covering of the blood of Jesus. So, what are these entry points for demonic bondage? Alam nyo, pagka sinang demonic bondage, pwedeng ikaw pahirapan ng demonyo. I-oppress ka. Pahirapan ka sa pamagitan ng sakit, pahirapan ka sa pamagitan ng mga emotional wounds, emotional bondage, no? Yan po ay mga attack sa soul, no? Because soul is composed of mind, will, and emotion. No? Yung mga minsan may problem sa memories of the past, kailangan gumaling. No? Nagkakandak po tayo ng inner healing or emotional healing in the name of Jesus. At yung mga bandage, minsan yung oppression, bandage ng sakit, no? Bandage ng problema, bandage ng minsan hindi lang basta oppression possession na, napopossess yung soulless part niya, no? Kristiyano minsan ganon.
tayong mga Kristiyano, we cannot be possessed by demons. No? Kasi pag-aari na tayo, we are already possession of the Lord Jesus Christ. We are God's possession. Yung sabi kong napopossess, under attack, na-demonize, yung soulish part, yung ating mind, emotion, ano, pero hindi siya makapasok sa loob ng ating spirit. Kaya nga, ang sabi sa Ephesians 5:18, para tayo ay hindi makapasok ng demonyo sa loob ng mananampalataya, he must always be filled with the Holy Spirit every day. No? Ang ating spirit, kapag kapuspos ng banal spirito, the Holy Spirit dwell in our spirit, sa ating spirit man. Ano? Tapos meron tayong soul and physical body. Yung soul, hanggang doon lang ang demonyo sa mga mananampalataya. Hindi sila makatagos sa spirit. Sapagkat ang ating human spirit, nandoon ang Holy Spirit. Now, when we are filled with the Holy Spirit, yung territory ng Holy Spirit, hindi lang doon sa ating human spirit, kundi umaabot doon sa ating soulish part. So, our spirit and our soul will be filled with the Holy Spirit. At pinakamaganda pa, magkaroon tayo ng overflow of God's presence. Yung God is covering us, no, with His anointing, with His presence, with His power. At iyan, hindi ka pwedeng tabihan, hindi ka pwedeng hipuin ng demonyo when you are covered, overflow in the power of God, covered by the power of God, covered by the anointing of God, and covered by the presence of God. Okay, iisa po yan. So, purihin ang Panginoon. So, ngayon, yung entry points, paano ba nakakapasok ang mga demonyo, no? Sa tao? Paano sila paano nila napopossess ang isang tao? Or, paano nila na-oppress, napapahirapan yung tao? The demons can oppress our soul, our mind, will, and emotion. Demon can oppress our physical body. Whether you are a believer or unbeliever, pwedeng ma-oppress yung ating pong soulish part at saka yung ating physical body. Pero hindi tayo pwedeng ma-possess. Okay? Malinaw po yan. Okay. Second doorway, at ito'y alam nyo na, personal sins, no? Yung mga kasalanan natin, our sins, kapag hindi ikinontes yan, hindi pinagsisihan, at na-stuck sa loob natin, alam niya ng mga demonyo, nababasa nila kapag ang isang tao talamak ng kasalanan, nababasa nila, tumatagos ang kanilang discernment sa ating pagkatalob. Alam nila kung tayo ay merong hidden sin na hindi na i-confess. At delikado po yun. We will always under the attack, under the oppression of those demon spirit kapag hindi nyo na-confess, na ihingi ng tawad ang kasalanan. At ang mahirap pa niyan, no, pagka hindi ka talaga nag-repent sa kasalanan na ine-enjoy mo at inabot ka na ng kamatayan, yung spirit na yon, yung demon spirit na yon na nagtutulak sa iyo na paggawa ng kasalanan, no, ay lilipat doon sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. No? Ganun po yon. Kasi tagumpay sila. hindi umalis sa iyo, no? Meron kang bandage ng kasalanan, so ano yan? Trophy nila yan, trophy. So ay namatay ka na. So yung spirit na yun lilipat sa iyong mga anak o sa iyong mga apo. At same sin, parehong kasalanan ang magagawa nila or maghahari sa kanilang buhay. Let's say meron kang immorality or spirit of lust, no? Alam niyo yung mga ganyang kasalanan, umpisa, sin lang yan, sin, no? Pero pag pinabayaan mo, yung sin na yan ay attraction. Uma-attract sa mga demon spirits. Let's say, sin of immorality, sin of fornication. Hindi mo talaga inihingi ng tawad sa Panginoon.
Sooner or later, yung sin of fornication or sin of fornication or adultery, kung may asawa, ay mag-i-invite ng maraming demons. At yung maraming demons na yon, they will try their best, no, na makapasok sa katawan mo. Pag nalaman ikaw ay Kristiyano and you still have the Holy Spirit in you, hindi sila makakapasok sa loob. Because the Holy Spirit is reigning, no, sitting, nakaupo, naghahari sa iyong human spirit. But you are not filled with the Holy Spirit, kaya meron kang weakness sa flesh. No? Hindi mo ma-confess yung kasalanan mo kasi paulit-ulit na ginagawa mo yung kasalanan mo. Nag-enjoy ka. You are very weak in your flesh. Kaya ginagamit ng mga demonyo ang iyong flesh para durayin ka sa kasalanan. No? Para sa gayon, pag ikay namatay at inabutan ka na hindi ka nakapagre-repent, you might go to hell. You might lose your salvation. Yun lang ang purpose nila. No? Kaya it's very dangerous na ang isang Kristiyano ay nabubuhay sa kasalanan. Immediately, sino ba hindi yung kakasala? Pero pag nagkasala tayo, ihingi mo kaagad ng tawad sa Panginoon. Repent. No? Repent your sins, no? Upang hugasan kaagad ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Kasi attraction niya sa demon spirit. Yan nagbubukas ng pintuan, isa sa mga doorway para ang mga demons ay makapasok sa'yo. Hindi ka man mapossess in your human spirit, pero kaya nilang i-possess ang iyong mind and emotion, yung soulish part mo. Kaya marami po mga pastor din, evangelist, mga church workers na ang tatagal na sa church, pero may sabit pala. Pagka during deliverance session, may mga sabit na demonyo. Minsan kinakas out namin demonyo. But they are not demon possessed. Ulitin ko. They are demonized or under the attack of the enemy na nakapasok sila doon sa soulish part but not in their spirit. Pag sa espiritu pumasok ang demon spirit, you are already possessed by demons. At black out. Pag nagising, natauhan na delivered yung tao, hindi niya alam kung ano nangyari. Ano nangyari? Nakahubad ako. Ano nangyari? Hindi niya alam. Kasi nga, possessed, under the control of demon spirits, napasok yung loob. At wala pa ako nakikita ang tunay na Kristiyano na nagkaganon. Usually, yung mga Kristiyano, mga pastor pa nga, ang napopossess yung soulish part, but they are not demon-possessed. No? At kapag kinausap mo, nakakausap mo yung demonyo, nakakausap mo rin yung tao na may-ari ng katawan, naririnig nila. Aware sila sa nangyayari, narinig din nila ang boses ko, narinig nila ang boses ng demonyo. Aware sila. Kaya kapag sila na-delivered from that demonic oppression, may ikukwento nila. Aware na aware sila. So, they are not demon-possessed. Pag aware sila at alam nila nangyari. So, yun po ang difference ng taong possessed o hindi possessed. Pero ang sintomas, yung mga reaksyon, akala mo na po-possessed. No? At kasi nga, nakakausap yung demonyo, nandoon sa katawang tao. Pero wala sa loob yun. Nandoon sa physical body at sa kanyang soul. Ang kaloob-looban yung spirit. So, maliwanag po yan. Ano? Isa pang open door sa mga demons, yung bitterness. No? Uma-attract po yung demonyo yan. Yung bitterness na yan, no? Kagaya ba yung siya ko kanina, umpisa immorality lang, sin of immorality, or fornication, or adultery. Pero pag pinabayaan mo, welcome yan ng demons. So yung sin of immorality, hindi na basta sin, kundi magkakaroon ka ng tinatawag na spirit of lust. Merong espiritu na nakapasok na sa loob. And you are now under the control
of that spirit, kaya paulit-ulit mo ngayong magagawa yung ganong kasalanan, no? Ganon din ang bitterness, ano? At lalo na yung sin of unforgiveness. Naku po, delikado yan. No? Kahit ikaw ay born again, at kinamatayan mo na, at meron tao ka na, masuka-suka ka, talagang galit na galit ka, pag naalala mo, sinabi mo, never and never, never kung mapapatawad yan. Naku, kapatid, delikado yan. Kahit pa ikay na born again, ikay Kristiyano, pag inabot ka ng kamatayan, you might lose your salvation. Totoo ito sinasabi ko dahil marami ako narinig na testimonies, people who went to hell, na nagtetestify na maraming Kristiyano sa hell. So, why? Sapagkat doon sila nabubuhay pa, akala nila, once you're saved forever. Kaya nga, hindi sa Diyos yung aral na yan mga kapatid. Once saved, always saved. No? Galing din po yan sa Calvinism, yung perseverance of grace. Hindi po tamang doktrina, once saved, always saved, na kapag ikaw daw born again, naligtas ka, kahit anong gawin mo, ligtas ka pa rin. Hindi totoo yan. Pinapag-iingat tayo ng Panginoon kung sentidor yung doktrina na yan. So, pasensya na, mga kaibigan na Baptist, walang personal yan, doktrina lang. At maliwanag po ang scriptures diyan, napakaliwanag. May warning ay bayahin niyo nila yung Galatians chapter 5. Yung mga works of the flesh, sabi ni Paul, ingatan niyo, huwag kayo gagawa ng ganito kasalanan. Winawarningan niya ang mga born again na kapatiran sa Galacia. No? Kung once saved, always saved, bitwawarningan pa niya. Di dapat sinabi niya, huwag kayo gumawa ng ganito kasalanan. Anyways, kahit magawa niya, once saved, you're already saved. Dapat gano'n sinabi niya. Ang sinabi niya iba Sabi niya, at second time ko ng warning ito, for the second time, na ang gumagawa ng mga bagay nito ay hindi makakapasok o hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ba't niya winawarningan yung mga taga-Galatia? Kung once saved, always saved. At marami pa sa aklat ng Hebrews. Next time na natin pag-aral niya. Okay, so sin of unforgiveness. Naku, ang dami po sa impyerno, mga Kristiyano. Merong pastora, may pastor, hindi niya mapatawad yung asawa niya, kaya nung namatay siya. Naku, nasa hell. Meron doon pastora, 30 years na nagpapastor, nasa impyerno. Mabait naman. At ang kasalanan niya, sabi ng Panginoon, hindi niya kailanman kayang patawarin yung kanyang asawa. At ayaw niyang patawarin. Kaya sabi ni Jesus, alam niyo, Lord's Prayer, or actually, the disciples' prayer, tinuro Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom of God. At ang pinakahuli, at kung sino man ay nagkasala sa inyo, forgive those who trespass against you, sapagkat kung hindi kayo magpo-forgive, your Heavenly Father will also not forgive you. He will not forgive you of your sins. Kung hindi kayo marunong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Naku, mabigat po yun ganyan din sa Mark 11:25, inulit ni Jesus yan At kung sino man magkasala sa inyo, patawarin nyo. Sapagkat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin inyong amang nasa langit. Okay? So, yung mga kasalanan, bitterness, hatred, unforgiveness, lying, pagsisinungaling, pandaraya, panloloko, deceiving, at yung mga mga sexual sins, mga delikado po yan. At yung akala mo harmless, sin of unforgiveness. Hahatakin kayo sa impyerno. So, nakaka-welcome po yan. Open door yan sa mga demons. Umpisa, sin lang. Tapos ngayon, hindi mo alam, hawak-hawak na pala yung buhay mo. You are now under the control of those demon spirit. At ngayon, namumuhi ka, hindi lang doon sa tao na kinamumuhi mo. Lahat ng taong makikilala mo, nagsalita lang ng konting masama, bitter ka na kagad, at kung ano-ano ang sinasalita ng masama, laging galit ka sa tao,
kahit sino, galit ka sa kapatid mo, kapatid, pati sa pastor, pati sa lahat. May spirit of bitterness. Pag yung gano'n, medyo malala na yun. Maaring mayroon ng demons na nakapasok sa kanyang soulish part. Okay? So ano pa yung doorways or entry points sa mga demonyo? Ancestral sins or yung generational sins or generational curses, no? Yun din po ang tawag do, ancestral sins or generational curses. At ang isa dyan na matinding kasalanan natin mga Pilipino, ang ating mga ninuno ay idol worshippers po yan. Diyan tayo nagising sa mga worshiping idols. Kaya yung mga kanununuan natin, ako, ang dami inalagaan ng mga idols. Kaya yung galit ng Diyos umaabot hanggang, sabi sa Exodus chapter 20, isa sa mga 10 commandments ay, you shall not make any graven images. You shall not worship them. No? Why? Kasi alam nyo, pinananahanan ng demons yan. Nasa Bible po yan. So, yung sinabi ni Paul, saglit lang tayo dito. No? I think sa, 1 Corinthians, chapter, saan ba yun? I think teka, 10 verse 20. Ayan. Sabi dito, verse 19. Ano ang ibig ko sabihin? Sinasabi ko ba na may kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan o mga idols o ang pagkain inihandog sa kanila? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay inialay nila ang mga handog na iyan sa masasamang espiritu at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging bahagi kayo ng masasamang espiritu. So yung mga food offered to idols, ginagawa po yan sa Buddhism, Hinduism, at maging sa ating mga Pilipino, yung nakagisto natin church. No, but the sacrifice of pagans are offered to demons, not to God. Kasi pag siya pagans, may mga idols po yan. And I do not want you to be participants with demons. Maliwanag po yan, So, hindi ako nagsabi ang Panginoon. Talaga naman kahit sa Old Testament, binabawal ng Panginoon ang idol worship. No? Kasi, dami kong testimony patungkol dyan sa deliverance. Meron akong pinatawag ako nung naghumihan tulong yung barkada nung ka-office mate ko. Pinuntahan namin. Bata na hindi magising. Yung kanyang kaluluwa, yung kanyang spirit, ay kinuha ng mga demonyo, binitbit at dinala sa daigdig ng espiritu at hinastage doon. No? Tinali doon. Yung bata hindi magising-gising, hindi ma-diagnose ng mga doktor kung ano nangyari. Minsan gumagalaw yung paa. No? Parang tumatakbo. Yung kanyang spirit, naka-intact, o yung kanyang soul, naka-intact sa kanyang katawan, no? Hindi umaalis nando. Kasi pag ang soul ang umalis sa katawan, soul is life mamamatay yung katawan. So yung soul nando, pero yung kanyang spirit nakuha ng mga demonyo. Parang pelikula, tapos hinastage doon sa spirit realm o sa spirit world. No? Nandoon. Noong time na yun, hindi ko alam kung paano madideliver yung gano'n. Kung ngayon nyo, alam ko na. Hihingi lang ako ng assistance sa mga angels of the Lord. Alam mo nang gagawin, angels of the Lord. Puntahan yung spirit ng itong bata at kalagan, wage war against those demonic spirit na nag-kidnap sa kanyang spirit. Ipupuntahan nyo ng mga angels at ibabalik yung spirit. Angels of the Lord, ibalik dito yung spirit niya. Pero hindi ko na binalikan kasi hindi sumunod yung nana, yung mother. Kasi may idol sa tuktok nung doon sa higa ng bata, pinatanggal ko. Sabi, pwede mo patanggal? Ay, oo, sige, tinanggal. Sabi yung office mate ko kinabukasan, ako, Brad, pagkaalis mo, ibinalik nung nana yung
Eh, mayaman sila eh. Pati sa idols, mayaman din. Ibinalik yung idol. Ganun ba? Hindi ko nababalikan yun. Matigas ang ulo. Bahala na sila. No? Eh, pinag-pray ko, kumalma yung bata, teenager siya, I think mga 14 years old. Ganun. Kasi umuwi ng bahay na may sumusunod na malaking aso. Yung sumunod na lingon niya, yung aso, katawang aso, ang ulo, tao. So, dali-dali siya pa sa bahay, ayun, doon nagsimula na, nung natulog siya, hindi na siya magising. No? Hindi naman patay, hindi naman comatose. Minsan gumagalaw yung paa, pero hindi magising. May ganun palang case. Ano? Then, sabi ko, Mrs., parang na-sense ko, merong kakaiba sa taas. Ano meron sa taas? May mga kwarto kami dyan. Pwede hong napuntahan ko. Sinamahan ako. Naglakad ako, nakita ko yung isa room. Sabi, ano laman nitong room na ito? Ay, matagal niyang hindi pinapasok. Pwede yung buksan. Ay, kasi marami kami diyang, nung pagbukas ng pinto, amoy luma yung kwarto. Naku, ang lalaki ng rebulto. Life-size, panahon ng Kastila. Inalagaan nila, namana sa ancestors nila. Kaya pala, may mga demonic manifestations sa loob ng bahay nila. Sa bubong, madalas makita nung bata, yung white lady. Pabalik-balik doon. Ewan ko kung ano nangyari doon. Hindi ko na binalikan. Okay. So, hindi po gawang biro yon. Yung mga, kasi dyan nananahan ang mga demons, pasensya na sa mga idol worshiper, walang personalan to. So, yung kagaya nun, ancestral sins or generational sins or generational curses kung tawagin, yung mga idols. So, yung spirit na yon from their great-great-grandfather, magta-travel sa sa future generation, sa mga kaapu-apuhan. Sabi ng Diyos, ang galit ko ay aabot up to the third or even fourth generation. Alam mo sa Bible yung generation, hindi lang 40 years yan eh. Depende sa context. Meron generation tinatawag dyan na 20 years, merong 40 years, merong 100 years, merong 1,000 years. No? Meron mga ganyang generation. Okay. So ano pa yung mga generational curses, nagbubuo ngayon ng hereditary sickness and disease, O kaya yung ninuno mo, lolo mo, may mga anting-anting, o kaya lolo mo ay albularyo, lolo mo ay mangkukulam, lola mo mangkukulam. So yung mga background na ganan, yung mapapansin nyo, yung mga apo, mga anak, apo at kaapo-apuhan, sila yung napopossess ng demonyo, sila yung mga kung ano nakikita nila, nakakita ng duwende, nakakakita ng white lady, nakakakita ng demonyo. Sila yung lagi merong ganyang mga experience. Kaya pag may ganyang experience, kung tinatanong ko, meron ba kayo sa mga lahi nyo na nag-practice ng witchcraft or albularyo o nagpa-practice ng occultismo? Kadalasan, 99% meron. 99% meron. Siguro yung 1%, hindi nila alam kung meron niya. So, laging ganun. Lagi ganun. Meron ako nasa Channel 7 pa, nagtrabaho po tayo sa media, Channel 7 for 15 years. Yung isang nagpapagamot sa kapwa ko, mahal ko. Isinama nung office mate ko. Tapos ako nagtatrabaho sa photo lab. Tayo ay graphic artist. So nagpa-process ako ng mga pictures. Tinawag ako, Brother Ness, meron kami isinama dito. Kasi parang may oppress ng demonyo. Bakit kako? Sa telepono. Akit ka dito. Saan? Dito sa kwarto ng Office of the President. Yung Office of the President, lagi naman wala yung President namin doon at nasa Makati, si Mr. Jimenez, kaibigan din po natin yan. Nandun yung secretary, si Beth Lungboy, born again.
Brother Nes, akit ka dito at merong pagpipray tayo. Sige. Pag-akit ko doon, hindi ma-diagnose ng doktor kasi ang daming cross sa katawan. Mamaya kausap mo, ayan na naman. Biglang meron sariwang sugat. Sinusugat na siya. Puro cross yung katawan. Cross. Ginamit pa ang cross. Interview ko, sabi ko, Mrs., kayo ba, saan pa kayo merong cross? Medyo mataba ali. Biglang tinas yung palda. Dito po, nakita niya, ay, wag doon itas yan. Sana sinabi niyo na lang, may malaking cross sa tiyan. Sugat. No? Kaya sabi ko, kayo po ba ay may nagpa-practice ng occultism or witchcraft? Sabi nung anak, opo, nagpa-practice po yan. Ganun po. Mamaya, biglang nag-manifest yung demonyo. Di kinas out namin. Sumuot sa mesa. Sumuot din ako sa mesa. Sumuot sa silya. Sumuot din ako sa silya. At nire-review ko. Hanggang sa umalis. Excuse me po. Yung cinnamon, bumabara pa. So, ngayon, nakalaya yung babae. Nabalitaan ko, nung dumating si Pastor Robertson sa Araneta, malaking conference, no? Nandun din yung babae, dinala uli ng mga kasama at possess na naman. Possess na naman. Tapos, yun pala, kaya binalik-balikan, meron palang libro na occultism. Kaya ako nalaman, sabi nung kaibigan ko, na pastor, sabi, Brad, meron kami kinash out na demonyo doon sa 700 Club, sa Araneta, nagwawala yung demonyo. Kakaiba, nagkakaroon ng mga cross sa katawan. Teka, kinash out ko na yun dito. Kinash out mo na. Di binalikan, nalaman ko napatuga ko yung babae ko meron pala siyang aklat ng occultism na hindi niya isinusurrender. Dapat sinusunog yun, So, yun po yun, So, delikado yung nag-iingat ng mga librong ganyan. Open door po yan. So, papasok tayo sa number 3, occult involvement. Yun. Example po yun ng occult involvement. So, yung mga libro ng occultism, kung kayo dati nag-practice ng occultism, sunugin yung mga libro. Huwag niyong pamimigay, huwag niyo rin bebenta, sunugin. Pati yung mga idol, sinusunog po yan, winawasak yan. Huwag niyo ibebenta, huwag niyo pamimigay. At yung mga practice, nagpa-practice ng occultism, at kung may libro occultism, kwento ko na yan yung nagkaroon ng within 2 weeks stage 4 kaagad yung liver cancer nung pinuntahan kong bahay. Hindi pa yung mananampalataya, pero maganda doon, pinasok ko sa kwarto, laki ng tiyan, nakakumot pa, ang laki pa rin ng tiyan. Inibanghelyo ko at pinakilala ko si Jesus and he accepted the Lord Jesus Christ. Namatay po yun after 1 week. Hindi kasi nakinig yung asawa. Sabi ko, bakit bigla? Ganun. Sabi ko, ibang pakiramdam ko dito. Nakita ko yung figurine na palaka. Iyari sa clay na may pagka-weirdo ang dating. Tapos dinamitan niya, inilagay niya sa magandang glass. Kaya, Mrs., ano ba itong palaka? Ay, regalo ko yan nung birthday ng asawa ko. Nag-iisip ako na unique na regalo. Nakakita ko ng putik. Ay, tama-tama. Kinortehan niya ng palaka. Artistic pala si Mrs. Kinortehan niya ng palaka. Tapos ang laki ng tiyan. At ang pangalan, Prince Frog. Nasa box na glass. May damit. Sabi ko, kailan nyo ginawa yan? 2 weeks ago. Kailan naging stage 4? Nalaman may cancer at stage 4 kaagad. 2 weeks ago, sabay. So, ibig sabihin, isa yun sa naka-attract. Pero hindi lang yun.
Hindi lang yung image niya naka-attract sa demons. Sabi ko, ginala ko paningin ko. Ganyan po, igagala niyo ang mata niyo sa bahay. Baka may mga symbol ng occultism, may mga dragon sa banga, o mga poster na kung ano, o mga bagwa, o yung, ang tawag dito, bukod sa bagwa, yung, sa mga Chinese, punsoy. Yan po, attraction yun sa demons eh. No? Tumatawag ng demons yan. So, merong bahay na ganyan, pinatanggal ko kasi may manifestation ng ghost. Dalawang matanda, kinokopya yung asawa, yung itsura ni lolo't lola. May natutulog sa ibaba, lagi niya nakikita si lolo't lola. Ginaya yung itsura. Pinatanggal ko yung mga symbol ng mga bagwa at mga punsoy doon sa bahay. At dinilivered namin yung bahay. Totoo yan, pati bahay, dinideliverance po yan. At pamula noon, wala nang manifestation ng mga demon spirits na nagpapanggap na ghost. Ang ghost po ay mga demons yan eh. No? Okay. So, ang nangyari, nasan ba na yung example natin? Yun nga, yung lalaki na nagkaroon ng stage 4 na liver cancer. Sabi ko, Mrs., meron ba kayo dito libro ng occultism? Ay, marami po, kumpleto po kami. Ha? Nasaan? Hinugot doon sa ilalim ng hagdan. Ito po'y pinamana, kasabay ng pagpapamana ng tiyahin ng asawa ko, pinamana itong bahay, kasama nitong mga libro. Ganun. Nako, Mrs. Kako, huwag kayong magugulat. Kailangan sunugin nyo yung mga librong yan. Kung gusto nyo gumaling yung asawa, tumamlay yung babae. Okay po ba sa inyo, nasunugin nyo? Hindi umiimik. Ay, alam ko na, ayaw niya. Sabi, nagpaalam na ako, pero pinag-pray ko na lang yung may sakit at tumanggap sa Panginoon after 1 week, namatay. Eto na, nung namatay. Dahil hindi niya sinunod, yung sunugin yung cursed thing sa loob ng bahay nila, eto na, sugod na yung mga kamag-anak at kinukuha yung bahay. Pamana yun, yung tiyahin na balikbayan. Nasa Amerika, bumalik kasi namatay sa cancer. Pinamana sa pamangkin yung bahay. At saka yung occult, mga books of occult, gasing dami ng nakalagay sa isang balikbayan box. Genuine leather pa ang cover. Mamahalin. Kaya ayaw sunugin. Nagkakagulo sila doon, nag-away-away. Sa amin, kasi siguro walang hawak na papers, kaya ganun. Ako, ang gulo. At kinukuha yung bahay na pinamana sa pamangkin. Okay, so ano pa? So delikado at maging yung mga libro ng mga Jehovah's Witnesses, mga Mormons, yung mga pinamimigay na tracts, itapon nyo, sunugin yan. Kasi may demon spirits yan na delikado makapasok sa loob ng bahay, yung mga babasehin ng mga occultismo at mga cult religions, delikado po yan sa loob ng bahay. At wina-welcome yan ang mga demons. No? Nagwe-welcome yan, yes. So ano pa? Yung mga horoscope at mga symbol ng zodiac sign ay from demons din po yan. At naalala ko yung Tower of Babel na ni-scatter ng Diyos ang mga tao ng panahon ni Nimrod na nagtayo sila ng mataas na tower at ang purpose ni Nimrod ay hindi naman kasalanan gumawa ng building. Ang kasalanan noon, ang masama, yung building na yun ay dinedicate kay Satanas at kaya pinataas na ganun, sa taas ng tower ay doon sila mag-worship sa kanilang gods and goddesses at ayos sa mga archaeological mga archaeologists diyo sa taas ng tower ay may mga naka-engrave na mga zodiac sign, symbol ng horoscope, zodiac sign. Ay naku, 1,000 of years pa ho yan no? Pamula pa ni Nimrod yan So nakita, merong ganung mga symbol. So ang purpose pala nila is to worship the devil, no? Kaya nagalit ang Diyos at pinag-iba-iba sila ng salita. Okay. Yung pagpapahula, no? Yung pagpunta sa albularyo, naikwento ko na last week, yung babaeng nire-rape
ng demons, no? Kasi siya ay binugahan ng albularyo ng usok ng sigarilyo. At tumanggap sa Panginoon na delivered yung dalaga na yon. Okay? Nire-rape gabi-gabi ng demons. Okay? So, kaya delikado yung sa mga albularyo na kumonsulta at sa mga fortune tellers. Yung mga ESP, at saka yung mga Eastern religion, yung nagpa-practice ng yoga, yung yoga breathing, yoga exercise, maganda. Ang problem doon, yung yoga breathing, yung paghinga, no, at yung exercise, alam ko po yan kasi dati nag-yoga rin ako nun. Hinaluan ng Eastern practices, Eastern religion na they are worshiping another gods habang sila'y nag-yoga, kaya tawag sa kanila yogi. No? Umuupo ng lotus position at ine-empty ang kanilang soul. Very dangerous po yun. Sa pag-open nila ng kanilang soul, papasok ang mga demons. At ikwento ko na rin po yan last, yung mga Bible study natin, mga nakaraang linggo, na yung kinasot naming demonyo sa Mandaluyong, ang sabi ay, kaya nagkagano, nakakuha ng tapes ng mga yoga, meditation, at ginaya, pinractice, in-empty niya yung kanyang sarili, then pumasok yung mga demonyo. No? Yun yung kinuwento ko na 1-year-old Christian pa lang yata ako noon eh. Kasama ko, 3 pastor, 3 sasakyan kami, mga church, mga youth kasama. Wala makahawak eh. Ako lumapit-lapit ako, sabi ko, totoo talaga pala, may mga demon possessed. Ramdam pala niya na lumapit ako. Paglingon niyang gano'n, susunggaban ako. Yung sunggap niya sa akin, sabi ko, sa pangalan ni Jesus. Abay, parang tinamaan ng high voltage. At nanginginig siya, nanginginig. Hanggang sa kinasout namin yun, lumabas siya, nakalaya, yun, na-delivered. So, yun po yun, example. Ano pa, yung mga Ouija board, no? Spirit of the glass, huwag kayong magpa-practice sa bahay niya. No? Yung mga games na yan. Yung mga, especially Dungeons and Dragons, no? At yung tarot card reading, binabasa yung future, nanghuhula sa tarot card. Naku, demonic po yan. Nagwe-welcome ng demons yan sa bahay. At yung isang dati church member namin, si, ano bang pangalan no? Sister Judy yata, Judy. Nagbakasyon sa Bataan. Then, yung na-meet niya yung kanyang mga barkada doon, mga kabataan din. Yung isa naglabas ng ng Book of Occultism, no? Sabi na, pinagpahanga, meron akong libro ganito. Pinagpasa-pasahan, binasa ng konti nung mga barkada. Sabi nung church member namin kabataan, masama yan. Hindi yan sa Diyos. Tawa lang sila, pinagpasa-pasahan. Mamaya, biglang na-possess na yung isa. Mamaya, lumundag yung demonyo sa kabila. Mamaya, siya lang ang hindi na-possess. At pinagkakasaot niya yung mga demonyo at nakalaya yung mga barkada niya sa demon possession. So, ano lang yun? Inilabas lang niya yung kanyang pinagpapahanga niya yung Book of Occultism niya. Yun, nag-welcome ng demon. True story po yan. No? Okay. At yung mga isa pa, yung Satanic Brotherhood, nako, hindi ako tutukoy, merong pangmayaman na brotherhood, target nila, puro mayayaman. No? Hindi ko lang babanggitin ang pangalan, ano yan, parang isang secret, society na brotherhood na may initiation na bawal sabihin yung mga ginagawa nila sa loob. Mga satanic brotherhood po yan. No, pag ikay member ng ganyan, nagkakaroon ng demonic activities sa loob ng pamilya nyo. No? So, may curse din yun. At yung mga satanic brotherhood niya, hindi nila alam, nagwo-worship nila na sila, yung mga members, hindi nila alam, nagwo-worship na sila kay Satan. Okay. Ano pa? Yung mga may traumatic experience, no? Yung halimbawa sa accident,
tapos lagi mo naalala yung accident, nagigising ka sa pagtulog, or minsan gising ka, sumakay ka sa sakit, biglang matatakot ka, mga traumatic experience na yan, dapat po nahihil yan. Through inner healing, at minsan hindi nakuha ng inner healing, deliverance ang kailangan. Minsan napabayaan, tumagal, hindi lang kailangan na healing of memories, kundi yung memory niya ay pinaglalaruan na ng demonyo, na possess na yung soulless part niya ng mga demons. Kaya kailangan i-cast out yung demons. So, ano yan, nangyayari? Yung mga accident, nagkaroon ka ngayon ng fear, ayaw mo na sumakay sa kahit anong sasakyan, yan po ay hinihil dapat yan. Yan ay dapat pinagagal niya, dahil kung hindi, magwe-welcome niya ng mga demons para patayin siya sa takot. At meron po tinuturo Bible, what you believe is what will happen, what will transpire in your life. Kung anong pinaniwalaan mo, lagi kang takot, yun na mangyayari sa buhay mo. Okay. Ano pa, yung mga may suicidal na tendency. Pagka may suicidal tendency ang isang tao, isang kabataan, paggamit nyo kaagad sa kung wala kayo kilalang nagkakadak ng inner healing and deliverance na pastor, sa psychiatrist ka agad at makaunsilan, mapayuhan. Meron dito anak ng isang mga Kristiyano po ito, nagpakamatay yung kabataan, drummer siya, worship leader, pero nagpakamatay. Bago nagpakamatay, nag-worship leading pa noong Sunday. Tapos, sumunod na araw, nagpakamatay na. At ang dahilan, kasi yung kanyang girlfriend, inilayo sa kanya ng tatay. Yun lang. Testing lang sa love ninyo yun Nagpakamatay kaagad siya. Yun ang mahirap. Pag nagpakamatay, hindi mo alam kung nasaan ang iyong spirit. Kung ito ay napatawad na payo, kung nasa heaven or nasa hell. Pinatay niya sarili niya. So, meron ganyan. At mismo yung isa sa mga kakilala ko sa Manila, ganun din yung anak, nagbigti naman. Mga Christian po yan. Bakit na ganun? Na-depress. Nung na-depress, na-oppress ang mind. Hindi, walang kapayapaan ang mind at lagi ang convincing power ni Satan kawawa ka naman, wala na nagmamahal sa'yo, kaya mag-suicide ka na lang. Yung mga suicidal na tendency ganyan, dapat inaagapan yan. So, merong demons na pumapasok sa ganyan. Kaya kung walang demonyo, hindi magpapakamatay yan. So, yung mind nila, na-possess ng demonyo. Kaya, na-possess, na-convince sila na tanging sagot ay kamatayan. Kaya nagpakamatay. May umaattend dati sa namin galing sa ibang church na, sige lang, umaattend Bible study. Later on, ang tagal ko hindi nakakita. Then nakita ko sa karsada, nakasalbo ko sa karsada. Sabi ko, Brad, long time no see. Umaattend ka ba sa church? Hindi daw. Kahit doon sa dating church na. Sa church na natin, hindi ka na umaattend. Umaattend ka. Yan yung pastor, pagka nasolve na, pag nawala na ang problema, naku, wag mo ikaturin na, lalong aatakihin ka ng problema. Hindi na mauubos ang problema sa iya. Tatambaka ka ng demonyo ng problema. Biglang nabalitaan ko, nagpakamatay. At nung nagpakamatay, dinalaw pa nung isang church member namin at late na nung nalaman ko. At inabutan niya, nasa ospital, nakausap pa niya. At nagsisisi kung bakit nagawa niya yun. Uminom po ng insecticide. Nasunog ang mga internal organs niya, nasunog. At nung nasunog, wala ng chance na mabuhay, pero inabutan nung church member namin, buhay pa. At sabi, Brad, nagsisisi ako. Humihingi ako ng tawad sa Panginoon. Ba't ko nagawa ito? Hanggang sa namatay siya. Ako'y naniniwala, pinatawad siya ng Panginoon. Alam niyo kung ano yung problema niya? Naalaman ko. Ang dami pala niyang utang na hindi mabayaran at hiyang-hiya na siya sa pinagkakautangan niya.
Sabi ko, yung mabuting tao ito, bakit? Ang daming utang, nahihiya sa utang niya. At gusto niyang bayaran, wala siyang maibayad. Yung sinisingil niya. Hiyang-hiya na siya. Mabuting tao ito, kasi ang masamang tao, yung sinisingil mo na, ikaw pa ang galit. Tapos bukod doon, ang daming paniloko na ayaw mo bayaran talaga. Sinasadya mo ay magbayad. Yun po ang hindi magandang tao. Ano? At ang kapal ng muka. Itong taong ito, sa sobrang hiya niya na hindi niya mabayaran yung mga pinagkakutahan niya, gusto niyang humanap ng escape, ng kamatayan na lang. Nakakaawa. Kaya ginawa niya, uminom ng insecticide, hindi pala mamamatay kaagad, mapalad siya. At nung siya ay naghihingalo, humingi siya ng tawad sa Panginoon bago siya mamatay. Ako'y naniniwala, pinatawad siya ng Panginoon because God is good and full of mercy. Okay. So, ano pa? Teka, wala na tayo oras, ano? Almost 9:90 na. Bilisan natin, no? So, mga traumatic experience, no? At yung may mga malungkot na, karanasan, yung na-rape, child abuse, no? Meron akong kakilalang ganyan, na child abuse, hanggang sa tumanda ng matay niya, ayaw na mag-asawa, So, may trauma siya, no? May trauma siya. Meron naman akong, nung bata pa ako, may nakita ko yung babae, takot na lumapit sa, lahat ng lalaki lalapit sa kanya, lumalayo No? Matino naman. Basta may lalaki nakita, lumalayo kagad siya. Takot sa mga lalaki. Hindi niya alam kung bakit. So yung mga gano'n, misa, hindi niya alam ang dahilan, pero alam ng kanyang spirit. Alam niya spirit ng tao, merong memorya, kung tawagin subconscious mind. We have two mind. Ang isa ay unconscious, isa ay subconscious mind, at isa yung conscious mind. No? Yung conscious mind ay madalas, minsan may nakakalimutan tayo. No? Yung, ano nga ba yun? O tama, nakakalimutan natin. Nasa soul yun. Pag tumanda ka, yung ibang naglalaps na yung mga memories mo, nakakalimutan mo na yung ibang nangyari, Pero alam niyo yung subconscious mind, nasa spirit natin. Yung conscious mind, nasa soul. Soul is composed of mind, will, and emotion. Nandun ang conscious mind. But our subconscious mind is in our spirit. It is the mind of the spirit na lahat, pamula na ikay nasa tanan nanay mo, na ikay bata pa, recorded lahat ng memories at naka-intact doon sa subconscious mind mo. Nandun yun. Kaya, itong babae nito, takot sa mga lalaki, hindi niya alam kung ba't siya takot. Pag tinrace mo yun, tiyak na tiyak, na yan ay minolest yan, nung siya ay bata pa, pwedeng nung siya ay baby pa, pinaghihipuan, o nung siya ay 5 years old, at nung siya ay, nung bata pa, nasa subconscious man niya, minsan hindi niya alam, baby pa siya. Kung anong ginawa sa kanya, minulas siya. Kaya wag niyong iiwan ng inyong mga anak, kahit sa mga pinsan, kahit pagka babae o lalaki man, wag niyong iiwas sa mga kamag-anak, sa mga pinsan o lalo sa kapitbahay, kahit sa best friend. Kasi yung isang kinaunsilan ko, bata pa siya, siguro mga 3 years old siya, natatandaan niya, hindi na siya nag-asawa. Pag nadating daw yung kumpare ng tatay niya, akala mo mabait, kausap ng tatay, tapos pag talikod tatay niya, hinihipuan siya, pinaghihipuan siya. At yung memories niya yon, hindi niya na makalimutan hanggang sa hindi na siya nag-asawa. Yes. Hanggang sa tumanda siya at namatay na siya, naalala pa rin yan. Mga traumas yun. At yun ay nagwe-welcome ng demon spirit. Kaya dapat ma-inner healing yun, emotional healing, at kung hindi kaya ay deliverance na. Ganun po yun. Ang ginagawa ko kasi counseling, then
kung kailangan i-inner healing, yung counseling ko, magiging inner healing. Then, pag nakita ko may demons, yung patient, no, i-convert ko sa deliverance. Ganun po yun. Okay. So, ano pa yung music? Naku, Ricardo, kay rock music. Meron namang rock na maganda, pero may rock music na demonic talaga. No? At merong isang song nung, basta song, hindi lang rock music, mag-iingat kayo. Yung mga lyrics, doon yung titingnan. Meron song nung panahon ng araw, hindi ko na sasabihin title, baka i-google nyo pa, pakinggan nyo pa eh. Pag pinakinggan nyo, tama, pinapakinggan nyo, nagwe-welcome sa bahay nyo ng mga demon. Suicidal demons yun. Merong istorya na isang composer na talagang iniwan siya ng kanyang girlfriend at na-miss niya, na-depress siya, hanggang sa nawala na sa isang buhay niya at nagpakamatay siya. At bago siya nagpakamatay, nag-compose muna siya ng isang awit na malungkot. At nakita doon sa bangkay niya yung lyrics na ginawa niya at yung composition, merong mga nota. Ang ginawa ng mga tao, kinuha at pinakanta, ini-record, bumenta yung record. Ang problema, yung kantang yung binan sa Amerika, binan sa Europe, binan sa ibang bansa. Bakit? Na-discover nila yung mga nakikinig ng mga awit na yon na ang title ay, hindi ko na sasabihin, ay puro nagpakamatay din. Yes, yung spirit doon sa composer pumunta sa kanila. At habang tinutugtog yung kanta, ay yung spirit na suicidal demon doon sa taong nagpakamatay, pumupunta na welcome. Tinatawag yung demons, suicidal demons, at nagpakamatay din yung mga nakikinig. Ang ginawa ko, pinakinggan ko. Ginugol ko. At pinakinggan ko. Naku, nakakalungkot talaga. Pero alam nyo, after ko pakinggan, nagka-cast out na ako in the name of Jesus. Nag-anoint na ako in the name of Jesus. Deliverance. Yung bahay namin, dinelivered ko. Bakit? Baka na-welcome yung mga demons. Okay. So, meron pong ganon, no? At may mga curses yan. So, ingat kayo sa mga kanta, no? At baka yung demons, nung nag-compose, pumunta sa inyo. Ito po yan. At ano pa, yung mga accursed thing na sinasabi sa Bible, yung mga idols, relics, mga objects na ginamit sa satanic worship, mga object na may symbol ng satanism, object na may symbol ng occultism, or mga gods and goddesses, yung dragon, delikado po yan. Sa Chinese, swerte yan, di ba? Sa Bible, hindi po swerte yan eh. Si Satanas yung dragon eh. Pasensya na mga Chinese friends, ano? Yun sa real talk lang tayo. Okay. Ano pa? Yung mga rebellion, ano? Pagrebelde sa magulang, pagrebelde sa church, pagrebelde sa government. Meron pong ano yan, kaya nagre-rebelde, meron demon spirit na kumukonvince doon sa taong yun na magrebelde. At once na na-convince ka at inaktuhan mo, sinagawa mo yung rebellion, ay ini-invite mo ang demons of rebellion sa buhay mo. At delikado yan. Kapag hindi nag-repent, yung rebellious spirit niya, pwedeng matransfer sa anak mo, pwedeng matransfer sa apo mo. Totoo yun. Marami ako nakitang ganyan. No? So, yun po yun. At saka yung mga pagbibitaw ng salita, no? Sabi sa Bible, rebellion is a sin, is as the sin of witchcraft. 1 Samuel chapter 18 verse 23. Okay? Kaya akala nyo iba, yung rebellion, maganda. Ako po, yung spirit niyan, makikita nyo, nagrebelde ka. One of these days, yung anak mo, magre-rebelde rin sa'yo. Or yung apo mo, at kaapu-apuhan. Okay?
Ganyan din yung nangyari sa sambahayan ni David eh. Okay. Wala na tayong time. So, o kaya yung rejection, Rejection. Ano yung rejection? Yung nasa womb ka pa lang, nasa sinapupunan ka ng nanay mo, ay nireject ka na ng nanay mo. At gusto kang ilaglag. Kaso hindi natuloy, na ipanganak ka. So, ang feeling mo, hindi ka masaya. Sa buong buhay mo, hindi ka masaya. Parang walang nagmamahal sa'yo. Na-feel mo yun kasi, nasa tiyan ka pala, sa womb na nanay mo, nire-reject ka na pala. At nangyari po yan sa akin, nung ako ay, later on, nung ako ay binata na, saka sinabi ng mother ko sa akin, na alam mo, Totoy, na ikaw ay pinagbuntis ko. Naku, ayaw ko ng anak na lalaki kasi yung tiyo ko daw ay salbahe sa kanya, kaya ayaw na niya magkaanak na lalaki. Yung kapatid ko na babae, siya panganay, ang sumunod ako. Kaso, ipinanganak ako, lalaki. Nung araw, saka mo pala malaman na kung ano ang kasarian kapag naipanganak na. Hindi kagaya ngayon, alam na kagad, So, nung ipinanganak ko, sabi nung nanay ko, kawawa naman ang baby nga ito. Hindi ko mamahalin. Kaso, nung lumaki ako, very close ako sa mother ko. At mahal na mahal ako ng mother ko. Kaso, late na. Kaya pala, nung ako'y pinanganak, nung ako'y bata pa, meron akong fear. May emotional fear ako, mababa self-esteem, hanggang sa gusto ko nakakulong lang sa kwarto, sinasabihan ako madalas ng mother ko, Totoy, ikaw naman lumabas at mamasyal, makipagbarkada ka naman. Sayang ang kabataan mo, ma-enjoy mo ang kabataan mo. Lagi ako nakakulong sa kwarto. At gusto ko ng friends, pero gusto ko na di-isa lagi ako. Ayun, ang nangyari. Ayun pala, meron akong spirit of rejection. At ako po yung number 1 mahiyain, number 1 akong hindi nakikisalamuha sa mga tao. Meron akong fear, meron akong low self-esteem, at meron akong spirit of rejection. Kasi nasa temple ako nanay ko, nire-reject na pala ako. Then, nung ako'y na-born again, saka ako na-delivered. At nung ako'y tinawag ng Panginoon, inano niya, to become a pastor, ayun. Saka ako nagkaroon ng boldness to speak publicly. Yan ang weakness ko po. I was delivered from the spirit of rejection. Ang isang tawag din dyan, yung nireject mo sa nasa womb pa lang, ang isa sa tawag dyan ay utero wounds. Utero wounds, kung tawagin. Yung nasa from the word uterus. Nandun ka pala sa womb ng nanay mo, nire-reject ka na. So, paglaki mo, meron kang emotional wound na hindi mo alam, ano nangyayari sa akin? Ba't ako ganito? Okay. So, yung another demonic entry point, yung like sexual intercourse. Diba, nakiapid ka sa isang prostitute. May sa dami na nakiapid doon sa prostitute, lakisali ka pa, yung spirit of lust ng mga tao nandun sa babae na yun. Tapos yung kasalanan niya naka-intact doon. Pati yung kasalanan niya, pati yung spirit niya matatransfer sa iyo. Sabi niya sa Bible. Yes. Gumawa ka ng kasalanan, pero yung kasalanan na ganyan, kasi sex sin, yung spirit ng tao na prostitute na nakiapid ka can be transferred to you. And even her sin, pwedeng maging partakers ka nung kasalanan niya. Kasi why? Kasi ang sexual intercourse, pinapractice lang yan ng married couple. Exclusive para sa mag-asawa lang. Ngayon, pag ginawa yan, na walang basbas ng kasal, merong spirit na nai-impart. Kasi sa mag-asawa, ang consummation ng marriage ceremony, pag nagtabi na sa higaan,
they will become one flesh, kung tawagin. They will become one flesh. So, one flesh, even their spirit becomes one. So, mingled together. So, kung ikay nakimingled do sa prostitute, kaysa mo siya sa flesh, in the spirit, dala-dala mo rin yung kasalanan niya, pati yung demonic spirit, dadalhin mo rin yun. Seryosong bagay po yan. Bakit? Demon yan. Na hindi ka lulubayan. Namatay ka na, yung anak mo, yung inapo mo, lilipat din doon yung spirit. Tawag dyan, transference of the spirit. So, mga entry points yan, napakalaga nitong pag-aaral po nito. So, ano pa, yung nabanggit ko ba kanina, yung mga material objects, no? Yung delikado bumili sa mga, ang tawag dito, yung mga lumang gamit, ano man tawag doon? Antique. Yung mga antique, baka mabili nyo, wino-worship pala nung araw, o ginamit yung banga, ginamit sa witchcraft, no? Talagang, may demon siya, napapasok sa bahay niya. Yung kinuwento ko last time, yung missionary, umuwi sa kanyang bansa, nag-mission sa tribe, nakuha niya as souvenir yung isang sibat. Sibat yata ng king yun o ng tribal king. Tuwa siya, dinisplay niya sa salas niya. After niya dinisplay, naku, ang daming demonic manifestation sa bahay niya. At nagtaka siya, Lord, bakit pamula ko bumalik, nagkaganito sa bahay namin? At nireveal ng Holy Spirit, because of that, yung sibat na kinuha mo, ginawa mong souvenir. Naku, inalis niya, tinapon niya yun. At pamula nung inalis niya, tinapon niya, ay kumalma, nagkaroon ng kapepaas sa bahay niya. Nawala yung mga demonic manifestation. Yung pala yun, naisama niya sa bahay niya. Dahil doon sa sibat na yun, at yun ay merong curse under the curse. Baka inoper yun sa mga gods and goddesses. So, delikado yung mga relics or objects, no? Idols. Ito pa, isingit ko ito. Sino mahilig sa inyo sa ukay-ukay? Hindi naman lahat, pero mag-ingat kayo. Bakit? Kapag yun nabili yung damit, ang nagsuot, tao na nagpa-practice ng witchcraft, o tao na mayroong spirit of lust, tao na under the influence of demonic spirit, or under the bondage of demon spirits, or siya ay possessed or oppressed. No? Yung damit na binili nyo sa ukay-ukay, kahit laban pa yon, yung demons na naging successful sa pagtukso at sa pagpatay sa tao na yon, may-ari yung damit, sasama dun sa damit, hindi aalis, nandun yan sa damit. No? Hindi natin minamalik yung mga ukay-ukay, pero delikado. Delikado na na ariin mo yung isang bagay na naging pag-aari ng isang taong biktima ng demonyo. Na siya ay oppressed or demon-possessed or ginagamit ang demonyo sa pagpapractice sa occultism or witchcraft. Delikado. Yung mga damit, mga gamit, huwag kayong tatanggap sa tao na medyo alanganin, no? Baka yung demons ay matransfer sa inyo. Open door po yan. At maging yung mga members ng occult, ng mga cult churches, no? Alam niyo sila, yung mga members of cult churches, kahit pakita mo Bible, kahit basahin mo Biblia, mas gugustuhin pa nilang paniwalaan yung nagturo sa kanila o yung preacher o yung pastor nila o yung mga nagmentor sa kanila. Mas gusto nilang paniwalaan kaysa Bible. Yes. At nasubukan ko yan. No? Nasubukan ko yan sa mga nakausap ko. Lantaran, pinapapili ko, anong pipiliin mo? Yung sinabi na salita ng Diyos o yung sinabi ng ministro ninyo? Ang sasagutin, hindi, mali ka. Tama yung aming church. Ayun na nga ang Bible eh. Bakit? Kasi yung kanilang isip ay possessed by
lying spirit. Ang pangalan ng demonyo, spirit of deception or lying spirit. Ang hirap alisin nun. Ang hirap makalaya ng taong yun. Prayer and mercy of God and grace of God ang kailangan niya. Hindi mo pwedeng i-cast out yun. Ikaw, demonyo sa utak ng kulto na ito, lumayas, hindi mo mapapalayas. Kasi yung na-convince yung will niya at gusto niya yon. Ang tao na di-delivered lang po from demonic possession, from demonic oppression, pag gusto niyang lumaya. Yes. Kaso kung ang na-under attack, ang nabiktima, yung soulish part, yung mind, mas mahirap pong palayasin yun. Mas madali pa yung na-possess ng demonyo eh. Unbeliever, na-possess sa parang demonyo, cast out ka agad yan. Pero yung na-possess ang isip, na-convince siya, gusto niya yon, ang tanging paraan ay ma-convince mo siya na mali yun. At hindi sila basta nako-convince. They need deliverance through prayer and God's mercy. Ang isa example niyan, di ba si Kibuloy? Matalinong tao. Pag pinag-usapan niyo, politics, name it, anumang pag-usapan niyo, matalinong tao. Tama yung sinasabi. Pero, pagdating sa spiritual, sasabihin, ako ang may-ari ng planet Earth. I am the way, the truth, and the life. Magpa-register na kayo sa akin. Dahil kung hindi kayo maligtas. Parang may, topa. No? At ba't ganun? Ang talino niya sa ibang usap. Pero pagdating sa spiritual, ay kulto at kung ano sinasabi. Kasi yung mind niya ay possessed by different spirit, by demon spirit, spirit of lies, deceiving spirit. Ako naniniwala, hindi siya nagpapanggap na gano'n. Paniwala siya sa sarili, na-deceive siya ng demons na kanya yung mundo. Na-deceive siya ng demonyo na He is the way, the truth, and the life. Title po ni Jesus yan eh. Buti nga, hindi niya kinlaim na I am the Alpha and the Omega. May title ng Diyos yan. No? Kaya, mas mahirap po sa deliverance yung ang mind ay na-possess ng demons through cultic doctrine ng mga cult churches. Huwag kayo tatanggap ng gamit o ng anumang object, material things from them kasi may spirit yan mga yan. Okay? So, hanggang dito na lang mga kapatid, wala tayong oras at mahaba talaga itong Bible study ito, pero kailangan ito. Please share this video sa mga tao, sa mga pastor. Maraming mga pastor hindi po alam to. Kailangan malaman nila, matutunan nila ang ministry of deliverance. Ayon sa gusto nito, Christians have this kind of ministry of deliverance. No? Lahat tayo, hindi lang kami, lahat tayo. Ito'y kasali sa pangangaral ng gospel, ang ministry of deliverance. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you all. Hello, Brother June Baluyot. Welcome po sa ating Bible study. Good evening po, Pastor. Welcome ka, Brother June Baluyot. Every Tuesday and Friday po ito. 7:30. God bless you all. So, mga kapatid, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa natapos namin Bible study. Pasamantala maghiwa-hiwalay kami. Dalayan po namin na ma-share namin sa iba ang malalim na bagay nito, ang doorways, ang daanan, pintuan, ng entry points, kung paano nakakapasok ang demon spirits sa tao to oppress them, to possess them. Maraming po salamat sa pagtuturo mo sa amin, Holy Spirit. Sa gabing ito, binabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Lord, yung mga tao nangangailangan deliverance, Panginoon, kakausapin po sila and you will deliver them, Lord, from demonic oppression, from demonic bondage, in the name of the Lord Jesus Christ. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' mighty name, God bless you mga kapatid. Please don't forget to like this video and to share this teaching. God bless you all.